Santo. Amen. O Ama naming Diyos na dakila, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, ang Diyos na mga unang naglingkod sa iyo, at ikaw rin ang patuloy namin, Diyos na sinasamba sa dakong ito. Kinikilala namin ikaw lamang ang tunay na makapangyarihang Diyos na siyang patuloy na naghahari at patuloy nakikilos sa aming pong mga buhay. Sa gabing ito, O Diyos, minsan mo pang tunghayan mula sa iyong luklukan ang iyong mga lingkod na narito ngayon. Ginawa mo nila ang lahat upang sila'y makarating at makaisa sa iyong banal na gawain. Kaya naman naniniwala po ako na anuman ang kanilang mga mithiin, anuman ang bawat hangarin ng kanilang mga puso, ito po'y samahan niyo po at pakinggan. Samahan niyo po ng iyong pagpapala. Hayaan niyo po na anuman ang kanilang mga hinihiling sa iyo, bago matapos ang iyong banal na gawain sa gabing ito, ito'y mangyayari at matutupad. At gaganapin mo, O Diyos, anuman ang kanilang hinihiling. Higit sa lahat, patuloy niyo po na samahan ang iyong mga salita. Dalangin ko na ang mga salitang ito'y patuloy niyo pong pagliwanagin sa aming isipan, sa aming mga puso, upang ito ang magiging sandata, ang siyang magiging gabay namin sa landas na aming tinatahak. O Diyos, pagpalahan niyo po ang maikling pagkakataon na aming pagtitipon na ito. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat at pagdakila, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin na malakas si Yahweh El Shaddai. At Apostol Mateo, Kabanata 17, ang talata po ay 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Okay, nakita na po ba ninyo? Hanggang verse 9 po tayo, mga kapatid, okay? In Matthew chapter 17, verse 1 up to following verses, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputihan ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. My dear brothers and sisters in Christ, ito po ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang ebanghelyo. Sige po,
Pwede na tayo magsiupo. Muli po tayong magninilay ng kanyang mga salita at ito po ay nalapit na pumuli ang ating pong pagdiriwang o yung ating pong selebrasyon ng ating pong mahal na araw, yung pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung natatandaan po na ninyo, nung nakaraang Friday, ang pinag-aralan po natin sa pamamagitan po ni Brother Julie ay patungkol po sa temptation. No? The temptation of our Lord Jesus Christ. Ngayon po, mga kapatid ko, ang ating namang pong pagninilayan, ito po ay karugtong ng ating pong pinagnilay na nakaraan. Ito naman po yung ating pong pamagat. No? Ang ating pong pagninilay sa gabing ito is about unforgettable mountaintop experiences. Yung ibig sabihin, ang hindi malilimutang karanasan sa tuktok, sa tuktok ng bundok. Kayo po may nakakita ng bundok? Or nakaranas na rin po ba kayong umakyat ng bundok? Amen. Okay? So mga kapatid, ang pag-akyat sa bundok ay hindi po madali. No? Hindi po ganun kadali. Okay lang siguro kung katulad ng panahon natin ngayon, madali na lang umakyat dahil may bus na. No? Meron ng sasakyan. Pero nung panahon nila Pedro, kasama ng ating Panginoon Jesus, itong mga alagad na ito, ay umakyat sila. No? Nawala silang dalang sasakyan, kundi talagang alay lakad po ang kanilang pag-akyat. At alam po niya, pag-akyat sa bundok ay isa pong napakagandang karanasan sa buhay ng isang tao. Amen? Lalo kapag yung first time mong umakyat sa taluktok ng bundok, iba yung pakiramdam, iba yung mararamdaman mo habang ikaw ay umaakyat. Mula doon sa paanan ng bundok paakyat, mararamdaman mo ano yun? Ano yung unang mararamdaman? Pagod. Takot, pagod, pawis, uhaw. No? Bakit? Sapagkat yung pag-akyat sa taluktok ng bundok ay ito po'y pahirapan. Amen? Amen. Pero, based on my experience, mga kapatid ko, pagdating naman natin doon sa tuktok ng bundok, wow, iba yung mararamdaman mo. Parang yung mula doon sa paanan ng bundok, paakyat, parang nalimutan mo yung hirap pagod mo. Dahil pagdating mo doon, ma-amaze ka. Makikita mo yung buong kapaligiran. No? Yung mga bagay na hindi naabot ng paningin mo, pagdating mo doon sa tuktok ng bundok, makikita mo ang lawak. Amen. Yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Amen. Higit sa lahat, ang bundok, isa po itong banal na dako, no? Ayon po sa Hudyo, ito po'y dakong banal na doon tinatatag po ng Diyos at inire-reveal niya ang kanyang mga divine revelation. Especially sa kanyang mga unang propeta. Amen? Maging sa panahon natin din ngayon, may mga grupo o may mga samahan na tuwing mahal na araw sila po'y umaakyat din ng bundok. Anong ginagawa po nila doon? Sila po ay sumasamba or nananalangin, nagninilay-nilay. Amen po ba? At kagaya po ng sa atin, taon-taon din po, umakyat din tayo sa Abu-Ghus. Bundok ba yung Abu-Ghus? Bundok yun, no? Mataas na lugar din. No? At habang nandun ka, ma-realize mo yung buhay, kung ano yung buhay ng ating Panginoon. Pero kayo po ba nakaranas na kayo umakyat sa bundok ng Tabor? Amen. Naglakad? Hindi. Hindi, di ba? Ay, shirot. Ngayon maganda na yung sasakyan, maganda na yung daan doon. Ako po, for the first time na umakyat po doon, kasama kong bikers noon, nag-bike po kami. Pero grabe yung pahirapan. Hindi pwede, hindi ka hihinto. Sapagkat ang hirap
no? Nakabike ka na, no? Kahit anong bilis mo, hindi mo magagawang makatakbo ng mabilis sapagkat mahirapan yung pag-akyat. No? Pero salamat sa Diyos, pagdating doon, nakarating po kami doon sa church na anong tawag sa simbahan din, Brother Bo? Configuration. Church of Configuration. Church of Transfiguration. Na yung lugar na yun ay yung po yung lugar na kinikilala doon nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Okay? Taon-taon siguro sa inyo, karamihan dito, taon-taon nakakarating po doon. Ha? Karamihan sa atin. Okay. So mga kapatid, the unforgettable mountaintop experiences, mga kapatid ko. So dito po, ang ating Panginoon, no? Ang karanasan ni Pedro, ni Santiago at Juan, hindi nila ito malilimutan. Especially si Pedro. Sapagkat si Pedro ay siya sa pangunahing alagad ng ating Panginoon na nakakita ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. So dito po, Peter affirms his message is built on facts. Sabi niya dito, he declares he has not followed cunningly devised fables. Ibig sabihin po yung hindi po ito kathang isip lamang, mga kapatid ko. Hindi lang po ito gawa-gawang kwento o kathang isip lamang. Ito po ay mayroong patunay. Kung titingnan po ninyo dito po sa 2 Peter, tingnan niyo po, buksan po ninyo ang inyong Bible. Ang sabi niya rito in 2 Peter chapter 1 verse 16, sinasabi niya po rito, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay o pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Bakit po? Paano nila nasaksihan yung kanyang kalwalhatian, yung kanyang glory, yung kanyang kadakilaan? Nung makita nung tatlong alagad ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po ni Father kanina, kailan nagbagong anyo ang ating Panginoon? Nung siya'y habang nananalangin sa Diyos. So dito po, mga kapatid ko, ang deklarasyon ng ating pong pahayag na ito, the mountaintop experiences ng mga disipulo, mga kapatid ko, ito po binibigyan diin ni Pedro, hindi lang po yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon, kundi sinasabi niya rito yung tinatawag na muling pagparito ng ating Panginoon. Binigyan niya ito ng buhay sapagkat ang sabi niya, nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kalwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Okay? So, hindi mo basta-basta maririnig ang boses ng Diyos. Okay? Sino rito nakarinig na ng boses ng Lord? Kasi marami tayo na, narinig ko ang sinabi ng Diyos sa akin. Ang sabi niya, pahiramin mo daw ako. Minsan, baka guni-guni lang ng taong yun, yung nagsasabi, no? Sapagkat ang Diyos hindi basta-basta magsasalita na walang layunin ang Diyos. Ipinarinig ng Diyos ang kanyang tinig upang maranasan ng mga alagad at sila po mismo ang magpapatunay kahit dumating man ang sandali na ang Panginoon ay papanaw na. Amen? Sila mismo ang magpapatunay sapagkat sila po yung nakaranas. Di ba tayo mga lingkod,
Kapag naranasan mo ang isang bagay, hindi mo ito malilimot habang buhay. Amen? Amen. Tama? Halimbawa, yung karanasan natin dito sa Israel, paano ka nag-caregiver, paano ka naging katulong, paano mo inalagaan ang isang matanda, paano ka nagtatrabaho sa loob ng bahay, kahit dumating yung panahon na umuwi man tayo sa Pinas o mag-ibang bansa tayo, mapunta tayo sa ibang lugar, yung experience mo dito sa Israel, hindi mo yan malilimutan. Kasi ikaw mismo personally, naranasan mo ang mag-caregiver. Amen? Amen. At naikwento mo, ano ba ang Israel? Ano ba ang makikita mo sa Israel? Di ba? Maikwento mo iyan na hindi lang katang-isip. Ibig sabihin, hindi mo lang gawa to. Kasi mismo, nandito ka at nakaranas ka kung papaano mamuhay dito po sa Israel. Isang malaking karangalan, yung makatungtong ka lang sa bansang ito, sa bayang Israel, pinagpala ka na. Pinagpala na tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Bakit? Sapagkat ito'y bayan ng Diyos. At dito, ginanap ng Diyos lahat ng kanyang mga pangako. Lahat ng kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng mga propeta, dito nangyari sa bansang Israel. Amen. Dahil dito isinilang ang kanyang bugtong na anak. Dito namuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen? Kaya mapalad po tayo. Mapalad tayo, hindi lang dahil may trabaho tayo. Mapalad tayo hindi dahil lang maganda ang trabaho natin o maganda ang kinikita natin. Higit na mapalad tayo sapagkat nakita ng ating mga mata kung ano yung mga nilakaran ni Jesus. O yung lugar na yan. Yung lugar na yun. Doon sa Nazareth, sa Jerusalem. Di ba? Ipinapaliwanag po ng mga pari po yan. Di po ba? Lalo pag pumunta ka sa sa lugar na kung saan doon humimlay ang ating Panginoon. Di po ba? Ipinapaliwanag ni Father. So, doon pa lang mga kapatid ko, totoo. Nakita lang yung mata. Wala man doon yung katawan ni Jesus. Pero totoo na meron Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pero Amen. bago dumating po yun mga kapatid ko, pag nilayan po muna natin yung unforgettable mountaintop experiences mga kapatid ko. Ang sabi niya dito mga kapatid ko, this mountaintop experience vindicated the mission of Christ, mga kapatid ko. Ito po'y karanasan, no? Ang karanasan ito sa tuktok ng mundo, no? Ito po ay kilala bilang pagbabagong anyo ni Jesus. Amen po ba? Doon po sa Mount Tabor, doon sa bundok Tabor. Ay ito'y nagpapatunay at nagbibigay ng katwiran, no? Sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo sa iba't iba at maraming paraan. Amen po ba? Amen. So, dito maririnig po natin yung the voice from heavens, narinig ng tatlong alagad ang tinig mula sa langit. Amen? Amen. At kakaiba yung tinig na kanilang narinig. Sapagkat ang sabi doon, ito ang minamahal kong anak, lalubos ko inanulugdan. Ibang tinig. Nag-ibang tinig ng Diyos. No? Pero ibig sabihin, pag ang Diyos ang nagsalita, no? Ay ako nagsalita ako, hindi kayo napasubasog eh. Eh kung ang Diyos ang nagsalita sa inyo, baka mapaluhod kayo sa takot. Diba? Pero dinig lang ni brother, ay yung narinig ninyo, natakot na kayo. Diba? Natakot ba kayo? Hindi. Parang natawa lang po kayo, mga kapatid. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Yeah, palakpakan. Yung silent clap. Okay. Tuloy po natin mga kapatid ko. No? How can we get in on mountaintop experiences mga kapatid ko? No? So paano din natin maranasan kung yung naranasan ng mga alagad doon sa tuktok ng bundok?
pwede rin po ba nating maranasan yung naranasan ng mga alagad? Yes, pwede nating maranasan sapagkat tayo din po yung mga alagad sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man katulad ng pag-akyat ng mga alagad doon sa bundok Tabor, kaya nakita nila ang glory, yung nakita nila yung pagbabagong anyo ni Jesus na nagmukhang liwanag, sikat ng araw, puting-puti, kasing puti ng busila ang damit niya. Mga kapatid ko, tayo din po, maaari din po natin itong maranasan. Gusto niyo maranasan? Yung karanasan ng mga alagad kung paano nakita nila yung glory, yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Tingnan mo ang katabi. Sabi mo sa kanya, kapatid, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Na pwede mo rin makita ang kaningningan ni Jesus sa buhay mo. Sa buhay mo. Gusto ba natin? Hinahangad ba natin sa araw-araw, sa bawat buhay, sa bawat sandali ng ating buhay, hinahangad ba natin na, Lord, gusto ko rin maranasan yung naranasan ni Pedro, na nakita nila yung ningning mo, yung glory mo, yung kalwalhatian mo. Kasi sa atin, lalo kapag busy ka sa trabaho, busy ka sa alaga mo, hindi mo nakikita yung kaningningan ng Diyos. Nakikita mo kabisitan sa amo mo. Busy na naman, buhay ito na naman. Diba? Sorry sa word, pero honestly speaking, minsan ako po ganyan. Minsan, nakikita ko na lang, ito na lang lagi pagmumukha ng amo ko. Hindi pa natatapos yung isang trabaho, ito gawin mo yan, gawin mo. Minsan sabi ko, diba? Yes, inaamin ko po. Minsan, napipikon na ako, naiinis na ako. Minsan, parang ako na yung amo eh. Dahil wala ka na. Minsan sabi ko, ang dumi ng sapatos mo. Katatapos kong naglinis, ang dumi na naman ng sakit. Hindi sinabi ko, ang dumi ng sapatos mo. Ay, sorry, tinanggalin. Sabi ko, parang ako na ang amo. Sorry, siya pa nag-sorry sa akin. Siyempre, ako naglilinis eh. Diba? Tapos dudumihan niya. Di sinabi ko, kinurek ko siya, yung sapatos mo, tanggalin mo, dumi ng sahig. Di po ba? Pero ganun lang, yung pala, kapag ikaw ay parang yung nakapalagayan mo ng lubang amo mo, kapag kumbaga yung hindi ka na nahihiya, kung ano yung, kahit magalit ka, mainis ka sa kanya, okay na kasi, after ng galit, mamaya okay na naman kayo. Para lang kayo magkapatid na parang nainis, nasagot ka niya, napasabihan, maya-maya wala na. Hindi po ba? Yun yung mga experience na minsan, paano ko nangyayari yun? Nagtatrabaho ako sa binabayaran ako dito, minsan reklamo pa rin tayo ng reklamo. Tama hindi? Tama. Bayad naman. Pero tayo mga Pilipino madalas, yan talaga ang ugali natin, mareklamo. Walang sablanot. Hindi po ba? Pero ngayon, mga kapatid ko, so sa karanasan ng mga alagad at nais din natin maranasan, papaano? No? Kapag tayo nasa nandoon sa tuktok ng mundo, ano yung tuktok ng bundok na yun, mga kapatid ko? Ano yung ibig sabihin? No? Ang tuktok ng bundok, ito nire-represent na ikaw ay malapit sa presensya ng Diyos. Amen. Amen? Kadalasan, kapag ang paniniwala na kapag ikaw ay nasa tuktok ng mundo, malapit ka na sa Diyos. Malapit ka na. Kaya, pag malapit ka na, ibig sabihin, madali mo na lang makausap ang Diyos. Amen po ba? Tama? Kaya itong mga alagad na ito, isinama ng Panginoon dahil gustong iparanas ni Jesus. Gustong i-prove ni Jesus kung ano ang plano ng Diyos sa Kanya at sa Kanyang mga alagad. Amen. Amen? Tayo din po, hindi ka tatawagin ng Lord, hindi ka isasama ng Diyos sa ganitong gawain kung walang purpose ang Diyos sa buhay mo. Amen. Minsan tayo masakit, mahirap, maraming problema, maraming pasakit sa buhay dahil sa pagsunod mo kay Jesus, katulad ng mga alagad. No?
Pero tandaan natin, sa karanasan natin na ito, yan ang magbibigay sa atin upang unti-unti nating makita ang glory ng Diyos sa buhay natin. So una po mga kapatid ko, upang maranasan natin, no, sa tuktok ng mundo na yon, maranasan natin ang kalwalhatian ng Diyos ng ating Panginoon Kristo. Una po, sabi niya rito, we must follow Jesus. Amen? Amen. Ito po yung nangyari. Bakit nakita ng mga alagad ang kaningningan ng Lord? Ang tunay, yung glory ng Lord ipinakita sa kanila. Sa isang idlap, sa isang kisap mata, nakita nila ang glory ni Jesus. Amen? Amen. Yung isang kisap mata, isang saglit, glimpse of glory, sabi doon, nakita nila. No? Tayo din po pwede natin maranasan ito kung patuloy tayo mag-follow kay Jesus. Amen. Katulad ng mga alagad, di ba? Sumunod sila kay Jesus. Isinama niya si Pedro, si James at saka si Santiago. Nagreklamo ba sila? Ayaw ko, Lord. Taas ng bundok na yun, bakit ako sasama? Dito na lang ako sa baba. Tayo na lang. Kaya alam niya naman lalo si Pedro, mga reklamador. Di po ba? Pero sinikap nilang sumama kay Jesus. Sinikap nila, at dahil sa kanilang pagsama kay Jesus, mga kapatid ko, ito yung sinasabi ni Pedro doon po sa verse 16. Di ba ang sabi niya dito sa verse 16? Basahin ko po sa inyo. No, nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Nasaksihan. Iba yung narinig. Iba yung naramdaman lamang sa nakita mo talaga. Amen? Hindi lang sinabi ni Pedro, narinig namin, nagbagong anyo si Jesus, narinig namin sa kapitbahay namin, na-feel namin, naramdaman lang namin. Hindi. As in, nakita nila. Okay? Physically, literally, nakita nila si Jesus na nagbagong anyo. Okay? So, malakas ang loob ni Pedro na sabihin ito sapagkat na-prove at gusto niya itong bigyang diin bilang tayo mga mananampalataya, mararanasan din natin ang glory ng Lord, makikita natin ang kalwalhatian ng Diyos kung patuloy nating susundin ang ating Panginoon. Amen? So sabi niya rito mga kapatid ko, bagamat itong mga lagad na ito, before nila nakita ang glory ni Lord, mananampalataya na sila. Amen? Amen. Iniwan nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang kanilang trabaho, iniwan nila lahat para lang sumunod kay Jesus. Di po ba? At ito po'y matindi. Nung sumunod sila doon sa bundok Tabor, sumama sila kay Jesus, sumunod sila, doon ipinakita ng Diyos ang glory, ang kaningningan ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Amen. So dito po mga kapatid ko, following Jesus leads us to higher ground. The Lord led them up a high mountain, sabi niya rito, no? So great things awaited them on that mountain top. So ang tanong dito, are you willing to follow our Lord Jesus, no? Sa lahat ng area, sa lahat ng panahon, patuloy ba tayong magpa-follow kay Jesus? Hello? Amen. Ang hirap umimin. Dahil nagbabadyan ng ating oras, brother. Okay. So, pangalawa, mga kapatid ko, we must keep our eyes open. No? Kinakailangan panatilihin natin bukas ang ating mata, no, sa ating Panginoon. Hindi lang po yung literal eyes, kundi yung ating spiritual eyes. Ano yung spiritual eyes natin? Yung ating faith.
yung ating pananampalataya. Amen po ba? So dito po mga kapatid ko, hindi nila malilimot ang bagay na ito, sabi ko nga sa inyo, sapagkat mismong nakita ng dalawang mata ng mga alagad. Okay? Mismong narinig nila, nakita nila, dahil nag-follow sila, ipinarinig ng Diyos ang tinig ng Diyos Ama. Amen? So tayo po, kapag ikaw ay habang nandoon sa iyong higaan, natutulog, tapos biglang magsalita ang Diyos sa inyo. Hindi ka kayo matatakot. Tapos biglang lumitaw sa iyo, sa harapan mo, ang nagliliwanag. Hindi ka kayo matatakot. Tatakot ka. Yung white lady nga lang daw. White lady pa lang yun. No? Ayaw mas mo kung ang Diyos na ang lumutang sa iyo o narinig mo mismo, nakita mo yung glory ng Lord. Hindi po ba? Madali natin, Lord, gusto kitang makita, Lord. Gusto kitang ma-feel. Gusto kitang marinig, Lord. Katulad ng mga alagad, no? Ipinakita ng Diyos ang glory. At ito pa, no? Nakita pa nila si Moises at si Elias. Ano po ang connection ni Moses at ni Elijah kay Jesus? Sabi ni Father kanina, si Moises, siya po yung batas. Si Propeta Elias naman, siya yung dakilang propeta. Kung aalamin natin ang buhay ng dalawang ito, magkaiba. Okay? Si Moses, mga kapatid ko, siya yung lingkod ng Diyos, siya yung nag-follow, siya yung sumunod sa Diyos na hindi po nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi siya dinapuan ng anumang mga sakit, arthritis, rayuma, hindi. Sa katandaan ni Moses, hindi rin po nalagas ang kanyang ipin. Hindi nalabo ang kanyang mga mata. Okay? Pero nakaranas po siya ng kamatayang physical. Pero alam niyo po kung sino naglibing kay Moses? Ilala niyo kung sino? Si Yahweh. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan siya inilibing. Okay? Dahil si Yahweh mismo ang naglibing. Ibig sabihin, si Moses, although na siya po yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng batas ni Yahweh. Di ba? Ibinigay sa kanya ang batas, the Ten Commandments, no? Yung law ng Lord. Siya rin po yung ginamit ng Lord na Savior o Redeemer sa bansang Israel. Kung hindi dahil kay Moses, ang Israel hanggang ngayon alipin pa rin ng Egypt. Nandun pa rin sila. Ginamit ng Diyos si Moses, isinugo ng Diyos siya upang palayain sila sa kamay ng mga Egyptyo. So yun po yung naging papel ni Moises, Redeemer. Tinubos niya, inalis niya sa pagkaalipin, no? Ang bayang Israel. Si Propeta Elias naman po, ang kanyang misyon, siya po yung propeta na makapangyarihan sa salita at sa gawa. Okay? Siya po yung nagmisyon sa iba't ibang panig ng Israel, Samaria, saan ng panig dito po, no? Si Elias po, siya po yung propeta na kapag gustuhin ni Yahweh na pumunta ka ng Jordan, nandoon siya. Pag sinabi ni Yahweh, dadalhin siya ng Espiritu ni Yahweh doon sa Nazareth, sa Samaria, kung saan dumarating siya. Kaya hindi siya mahuli-huli ng kanyang mga kaaway sapagkat hindi nila alam kung saan siya dinadala ng Espiritu ni Yahweh. Pero yun mo, halimbawa, nandito ka. Pag sinabi ng Espiritu ni Yahweh, pumunta ka doon sa Jerusalem, nandoon na siya. Hindi mo na kailangan sumakay ng kabayo o ng anumang sasakyan. Ganon yung kapangyarihan ni Yahweh. At si Elias, mga kapatid ko, siya po yung nagpahirap kay Haring Akab. Kaya galit na galit sa kanya si Reyna. Sino ba yung Reyna na yun? Jezebel. Gustong-gusto siyang patayin.
Isinusumpa na siya. Galit na, pag nakita ko itong propeta ng Diyos na ito, papatayin ko to. Galit na galit sila. Dahil yung espiritu ng Diyos na nasa kay Elias ay makapang-yarihan. Siya din po yung nagsabi na hindi uulan. Okay? Kaya nalanta lahat, no? Namatay lahat, no? Walang tumubo kahit dahon. Pero siya din po yung propeta na nagsabi na uulan. Kaya umulan. Biruin ninyo, ganun katindi, ka-powerful yung word ni propeta Elias. Amen? At higit sa lahat ito, si propeta Elias, kung paano siya namatay, alam niyo po? Ha? Kung paano siya nawala sa ibang ng mundo, alam niyo kung paano? Sino nakakaalam? Ha? Sa carpet. Ano po? Siya ba yung sumakay sa carpet? Hindi naman. Siya po yung, hindi, carpet. Siya ano yun? Si Aladdin ata yun. No? Siya yung nasa haipa. Yung karwahe. Karwahe ako. Hindi, si Enoch yun. Kaya si Enoch. Okay? Si Elias, hindi po siya nakaranas ng kamatayang pisikal. Kinuha siya pala ng pag- Kinuha siya ni Yahweh. Kinuha. Kaya doon sa makikita niyo po, yung kanyang kanang kamay na sino? Sino yung kanang kamay ni Elias? Si Eliseo. 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 Ang sabi ni Elias kay Eliseo, Elijah, okay? Si Elijah, siya yung Panginoon ni Elisha. Okay? Si Elisha o si Eliseo, kung tawagin po, nung kukunin na siya ni Yahweh, ang sabi niya, bago ako mawala, sabi niya, pag makita mo kung paano kukunin ni Yahweh, kunin mo yung balabal ko. Okay? Binantayan siya ni Eliseo. Hindi siya tinantanan. Kung saan siya magpunta, nandoon si Eliseo. Kahit saan magpunta si Elias. Kahit saan magpunta si Elias, sinusundan siya ni Eliseo. Okay? Para hindi kayo malito. Kasi pati ako nalilito na rin. Alam niyo po, mga kapatid ko, nag-transfer yung anointing ni Elias kay Eliseo. Why? Sapagkat sinundan niya ng sinundan, hindi niya inalisan ng paningin. Okay? Sapagkat yung huling pagkita mo sa akin, mapapasa iyo yung anointing. Kaya alam niyo po, nung kinuha ni Yahweh, inakyat po siya Sa kalangitan. sa langit. Okay, bigla siyang kinuha. Nakita ni Eliseo. At kinuha niya yung balabal ng kanyang Panginoon at mula noon, napaka-powerful na rin si Eliseo. Ha? Kung titignan niyo po yung buhay, at dahil sa kanyang sinundan ang kanyang Panginoon na si Elias, at nakita niya kung paano kunin siya, iakyat ni Yahweh, napunta sa kanya ang anointing. Kaya mamaya, pag ako'y kinuha, huwag yung lulubayin ako ng mata. Mahirap na. Ano naman, Lord? Huwag naman po. Ang sabi ni Eliseo, ano kaya, no? Alam ni Propeta Elias, kukunin na siya ni Yahweh. Pero hindi kamatayan, okay? Siya po ay kinuha, itinaas. So ito yung koneksyon sa buhay ng Panginoon. Si Jesus makakaranas ng kamatayang physical, yes? Tama? Mararanasan niya yung katulad ni Moises. Okay. Pero, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, mamamatay man si Jesus, siya'y muling bubuhayin at iaakyat sa langit. Okay? Yun yung isa sa mga koneksyon. Bakit nagpakita si Moses
at Elias na kasama ang Panginoon dahil tutuparin ni Jesus kung ano yung mga misyon na hindi nagawa ni Moses. Si Moses, binigay sa kanya ang batas pero hindi niya ito nasunod. Doon pa lang sa do not kill, ay si Moses pumatay. Killer si Moses. Alam niyo po ba? Bago siya tawagin ni Yahweh, pumatay si Moises. No? Pumatay siya. Kaya siya lumayo, di ba? Pinaghahanap siya ng paraon ng panahon na yun. Okay? So, si Moses, bagamat siya binigay sa kanyang batas ni Yahweh, pero hindi naganap. Dapat sapagkat hindi siya ang gaganap noon. Si Propeta Elias, mga kapatid ko, bagamat siya makapangyarihang propeta, hindi natupad kung ano yung pangako ng Diyos. Kaya, dumating sila para alin yung kapangyarihan na iyon. Yung misyon na iyon, si Jesus Christ lamang ang tutupad ng mga hindi nila natupad. Amen po ba? Amen. Kaya si Jesus, mga kapatid ko at mga magulang, ito po yung pagsisimulan ng kanyang misyon. Kaya kung mapapansin niyo po, si Jesus hindi nag-stay doon sa bundok, sa taas ng tuktok ng bundok. O taas ng tuktok ng bundok, no? Sa tuktok ng bundok, mga kapatid. Okay? Sapagkat meron siyang dakilang misyon. Okay. Pero mahalaga dito, naranasan ng mga alagad. Amen? Dahil sila'y nag-follow, sila ay hindi nila tinatanan, no? Binuksan nila ang kanilang mga mata, nakita nila mismo. So sa atin din po, dapat laging bukas ang ating mata. Amen? Kahit nakakaantok si Brother Ike, buksan niyo pa rin ang inyong mga mata. Amen? Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Nang walang sound. Okay, pangalawa, mga kapatid ko, pangatlo na po, no? Pangatlo, we must listen to the Lord. Okay? Ang sabi niya dito sa verse 17 to 18 ng 2 Peter chapter 1, ang sabi niya rito, anong sabi ni Pedro sa verse 17? Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangal at kalwalhatian, ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit na nagsabing ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Nang marinig namin ito mula sa langit, no? Nang narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang siya'y maganap. Nang ito'y maganap sa banal na mundo. Tingnan nyo ha, mula doon sa aklat ni Mateo, nagsulat pa rin si Pedro upang patunayan, i-prove na talagang totoo yung kanyang narinig, nakita. At ang sabi ni Pedro dito, narinig niya mismo. So dito po mga kapatid sa ating pong buhay, kinakailangan din pala na lagi tayong nakikinig. Kanino tayo makikinig? Kay Kristo. Sa salita Ng ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, magliliwanag din ang ating buhay. Amen. Makikita mo ang Diyos sa pamamagitan, maririnig mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So, we must be sensitive to what God says to us about His Son. Ang sabi niya doon sa tinig, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Wala na tayong ibang papakinggan. Okay? Although na marami magsasabi sila ang Kristo, dumating na ang katapusan, dito kayo sa amin, maliligtas kayo, ako ang Jesus, ako ang magbabago ng inyong buhay. Kapatid, kapag may Kristo na nagsasabing siya ang Kristo, yun ay false. Ano na po yun? Christ.
Dahil ang Kristo na kinikilala natin ngayon ay nandoon, nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. Amen? Okay, so ngayon ang tanong dito, ano mo yung mga mountaintop experiences na naaalala natin ngayon? Ako po, no, based on sa karanasan ko po, nung ako pinagsisimula pa lang, bago-bago pa lang ako nung panahon na yung training pa lang ako sa preaching. Na-assign po ako ng Ordaneta, then, syempre, na-assign po ako sa isang chapter, at kasama ko po ang mga youth choir, mga kabataan doon sa lugar na yun. Alam niyo po, nagkaroon po kami ng pagtitipon na kami, yung mga choir na yun, kasama po ako, ay nagkaisa po kaming umakyat sa mataas ng mundo, doon sa part ng San Nicolas, no? San Nicolas, Pangasinan. So, alam niyo po, sa amin po, dala namin ang kardero, mga ulam, munggo, no? Dala namin po yun, mga kapatid ko, no? Bit-bit namin, no? Paakyat ng bundok. Alam niyo po, for the first time, na talagang naranasan ko, grabe, ang hirap, sumakit ang lahat ng tuhod ko, no? Yung buong katawan sumakit sapagkat hindi pala ganun kadaling umakyat sa bundok. Lahat ng tuhod ko, no? Lahat ng tuhod. No? Talagang hirap na hirap, pahirapan yung pag-akyat. Ang purpose namin, pupuntahan namin, hahanapin namin yung waterfalls. Nakita na ba yung waterfalls? Alam niyo po, no? Ngayon, doon na kami sa kalagitnaan ng kabundukan, nagtataas ang puno. No? Makikita mo doon sa ilog, maya-maya yung kasama mo, umiiyak yung nagpipili na doon sa gitna ng bundok. Bakit? Kinagat na ng mga linta ang kanyang binti. Ako, tapos nakakita ko ng linta, ganun pang linta, kung makasipsip, no? Lahat ng binti niya sinipsip ng linta, dumikit ang linta. Pinagtatanggal ko yung mga linta. Alam niyo po, nung time na yun, pagdating namin sa kalagitna ng kabundukan, hindi na namin alam kung saan daan ang aming pupunta sapagkat nag-two-way na. Ayan, hindi namin alam kung dito ba yung waterfalls o dito. Alam niyo po, ang sabi ko, hali kayo, mag-binding tayo. Nag-pray po kami, sama-sama kami, nag-holding hands sa gitna ng kabundukan na nanalangin. Alam po ninyo, after namin nanalangin, biglang may nangusap na parang sabi niya, dito kayo dumaan. Alam niyo po, sabi ko, dito tayo. Hindi ako taga doon, ha? At yung mga kasama ko din, nakapunta na daw sila doon, pero hindi na nila alam kung saan. Naligaw na rin po kami. Pero sa tulong ng panalangin na yun, mga kapatid ko, after namin nanalangin, sabi ko, dito tayo dumaan. Alam niyo po, sunod-sunod po kami hanggang sa naakyat namin, narating namin yung waterfalls. Wow! Ang sarap pala pang makarating ka ng waterfalls. Sapagkat kahit walang aircon, para ka na rin naka-aircon. Sa lamig ng tubig. Pero niyo po, yung iba nag-iiyak-iyak na, no? Di na alam kung anong gagawin. Pero sa tulong ng panalangin na yun, nag-binding po kami. After ng binding, mayroon na masalang nangusap na dito kayo dumaan. Kaya doon kami pumasok sa way na yun at nakarating. Okay? Alam niyo po, ang sarap pala sa buhay experience mo na sa karanasan natin kapag napuntahan mo yung bagay na hindi mo napuntahan pa. Kumbaga yung pinapangarap mo marating mo. Makita mo yung kagandahan. Bumaba kami sa mundo, masaya lahat. Bakit? Hindi kami bigo eh. Nakaligo kami, malamig, alam niyo po pati yung kinain pa namin yung munggo na dala-dala namin, nahulog pa sa tubigan. Pinulot pa namin mga kapatid. No? Humalo na yung putik doon sa pagkain namin. Kaya nung habang kinakain namin, may mga bato-bato na pala sa loob ng munggo. Naku po. No? Ay, wala kami magagawa. Yun yung pagkain namin. Pero, iba yung karanasan. Masaya kami lahat. Nakangiti. Dahil naranasan namin yung hindi namin naranasan.
Amen po ba? So, Amen. sa buhay spiritual din po, mga kapatid ko, ano yung mga mountaintop experience natin? Yung tatapusin na natin. Nantok na Kasi lang. nasa mountaintop na tayo eh. Kaya wala tayong magagawa. Talaga, tayo lang may magsitayo. Ang kanyang tinig, ang Diyos nangungusap sa isang banayad na tinig. Maaaring isa ka ngayon na makakarinig sa tinig ng Diyos. Kung bubuksan mo ang iyong isip, ang iyong puso para sa Kanya. Oh, hallelujah! Dakilang Yahweh, Ikaw ang Diyos na nakaluklok sa iyong banal na trono. Sino kami, Panginoon, upang abutin mo? Sino kami upang iyong bahaginan ng iyong mga salita? Isa lang po kami mga hamak. Isa kami mga makasalanan at hindi karapat-dapat sa inyo. Ngunit naniniwala kami na sa oras na ito, hindi ka malayo. Ang sabi mo, Panginoon, hindi ka malayo sa puso ng mga taong nagtitiwala at nananalig sa iyo. Kaya, sa kapatid kong ito na tunay na nananalig sa iyo, kausapin niyo po siya, Ama. Katagpuin mo po siya sa kanyang pangangailangan. Kahit man sa oras na siya'y nanlupaypay, sa panahon man na siya'y bumabagsak, sa panahon man na siya'y nanlalamig. Yahweh, patuloy niyo pong iparinig ang iyong tinig. Kung paano mo kinausap ang iyong mga alagad, narinig nila ang tinig mo. Nawa, sa panahon din namin ito, nais naming marinig ang iyong tinig. Nais naming maranasan ang iyong glory. Yahweh, pagpalain niyo po ang bawat isa na narito ngayon. At nawa sa kanilang narinig na iyong mga salita ay magliwanag ka sa kanilang mga buhay. At habang ikay nagliliwanag sa kanilang buhay, O Diyos, ito'y nagkakaroon ng pagbabago at pag-angat ang aming spiritual na pamumuhay. Yahweh, patuloy mo pong pagpalain at basbasan ang lahat ng mga manggagawa mo mula sa mga itinalaga mong council, itinalaga mong mga core groups, workers, at ganoon din po, Diyos, ang mga kapwa manggagawa, ang mga preachers, ang mga aawit, ang lahat ng mga members. Dalangin ko, Yahweh, na ang iyong kaningningan ang siyang patuloy na magningning sa amin. Upang sa ganon, ay kami po'y maging pagpapala din sa mga taong makakita sa amin. Sino man makamayan namin, sino man makausap namin, ay mabless sila, O Diyos. Mapagpala ang kanilang mga puso't isipan. Gamitin mo kaming instrumento na magliwanag din katulad ng iyong liwanag. Yahweh, sa aming paglabas sa simbahan ito, dala nawa namin, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong glory, ng iyong kalwalhatian, ng iyong kadakilaan. At walang sino man sa amin, O Diyos, na pwede makapanalanta ang anumang gawa ng masamang espiritu, ang anumang gawa ng mga sakit karamdaman, lahat ng iyan ay pugnawin, lusawin ng iyong kaningningan. In the name of Jesus, lahat ng salot, lahat ng sakit, lahat ng sumpa sa aming buhay, sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman, sumpa ng kawalan ng pag-asa, ito'y aming winawasak, nilulusaw sa kapangyarihan, kaningningan ni Kristo in the name of Jesus. At Lord, pinagpapala ko ang aking mga kapatid. Hayaan niyo po, Lord, ang mga pagpapala kanilang minimithi dumating ngayon sa kanilang buhay. Financially, materially, physically,
spiritually, O Lord, managana sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, yung mga kapatid ko na walang trabaho, Lord, biyayahan niyo po ng maganda at maayos na trabaho, tuloy-tuloy na trabaho, O Diyos, at napakabait na employer. Lord, yung walang visa, Lord, ipagkaloob niyo po, Panginoon, ang panibagong visa. Yahweh, alam namin kaya mong baguhin ang isipan ng tao. Kahit nga isipan ng hari, kaya mong ibaling, kaya mong baguhin. At kaya mo rin pong baguhin ang batas ng tao dito. Upang yung mga matatagal na manggagawa mo dito, O Lord, na nagsakripisyo ng maraming taon, ay muli pong magkaroon ng pag-asa, muling magkaroon ng visa upang tuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay at trabaho. Yahweh, we declare blessing upon blessing right now. Glory upon glory, Lord, sa iyong mga lingkod na ito. At Yahweh, pinagpapala din namin, Lord, ang buhay po nila, Father, ang mga madre, Lord God, ang lahat na naglilingkod sa simbahan ito, patuloy mo silang biyayaan ng kalakasan, karingningan, at ang simbahan ito, Diyos, gawin niyo po, Lord, na sinag ng iyong liwanag. Yahweh, we put on the full armor from you, Lord God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the buckle of truth, the shoes of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit, Lord God, which is your word. And we bring back all glory and honor to yours, Father God. Through Christ our Lord, everybody say, Amen. Sa Amen. naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and God bless us.